Ang Alamat ng Pinya, isang kwento para sa mga bata. Isang magandang araw mga bata. Ngayon samahan niyo ako sa isang nakakaaliw na kwento, Ang Alamat ng Pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng mga luntiang bukid, may isang batang babae na ang pangalan ay Pina. Si Pina ay isang masayahing bata, pero minsan ay nakakalimutan niyang sundin ang kanyang nanay. Isang araw, sinabi ng kanyang nanay na kunin ang sandok sa kusina, pero si Pina ay napakulit at sa halip na sundin ang kanyang nanay, naglaro siya sa hardin. Nagalit ang kanyang nanay at sinabi, "Pina, dahil hindi mo ako sinunod, magiging isang kakaibang prutas ka." Bigla na lang nagbago ang anyo ni Pina. Isiyang kanyang ulo ay naging korona ng isang prutas, ang kanyang mga mata ay naging mga mata ng prutas, at ang kanyang katawan ay naging balat ng prutas. Ang prutas na ito ay matamis at masarap, pero ang balat nito ay magaspang at may mga tinik. Nagulat ang mga tao sa nayon nang makita ang kakaibang prutas. Dahil kay Pina, tinawag nila itong pinya, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang bagong anyo. Nang makita ng mga tao ang kanyang magandang prutas, naging masaya sila. Dahil dito, nagpasya si Pina na tulungan ang kanyang ina at mga tao sa kanilang bayan. Mula noon, naging simbolo siya ng pagbabago at pagmamahal. Kaya't mga bata, tandaan, mahalaga ang pakikinig sa mga magulang at ang pagtanggap sa ating sarili. Ang anikin kwentong ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging masunurin sa ating mga magulang. Kapag sinabi ng ating mga magulang na gawin ang isang bagay, dapat natin itong sundin. Kung hindi natin sila susundin, maaaring may masamang mangyari sa atin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang kwento at pakikipagsapalaran.